panahon ng bagong kalayaan hanggang sa kasalukuyang panahon. Liberasyon. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, naranasan ng Pilipinas ang panibagong yugto ng kasaysayan. Muling sumigla ang panitika ng mga Pilipino pagkatapos ng taong 1945. Nabuksang muli ang mga palimbagan ng mga pahayagan at magasin. Ang mga pahayagan at magasin ay naging espasyo para sa malayang diskurso at pagtangkang magbigay boses sa mga panglipunan at kultural. Ang naging paksa ng mga akda ay tungkol sa kalupitan ng mga Hapones, kahirapan ng pamumuhay noon, pamahalaang Hapon, kabayanihan ng mga gerilya. Nagkaroon ng pagpapasigla sa mga manunulat, kabilang dito ang Palangka Memorial Award in Filipino and English Literature. Nagsimula ito noong 1950. Republic Cultural Award, Gawad ni Balagtas, taunang gawad ng surian ng wikang pambansa. Nagkaroon ng kanya-kanyang pahayagan ang mga pamantasan at kolehiyo. Nagkaroon din sila ng mga patimpalak at pagsulat ng mga tula, sanaysay at kwento. Nagbukas ng mga palimbagan para sa mga lingguhang babasahin gaya ng mga Liwayway, Bulaklak, Tagumpay, Ilang-ilang, Malaya, Kayumanggi. Ang pagbubukas ng mga lingguhang babasahin ay naging daan para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan at pag-unlad ng kaisipan ng mga Pilipino sa iba't ibang aspeto ng buhay. Itinatag ang mga samahang pampanitikang tulad ng Taliba ng Inang Wika o Taniw, Kapisan ng Diwa at Panitikan o Kadipan, Kapisan ng mga Mandudulang Pilipino o Kampi, Panitikan, Panitik ng mga Babaihang Manunulat, Samahang Balagtas, Samahang Pangpanitikan sa Ingles, Philippine Writers Association, Dramatic Philippines, Philippine Educational Theater Association, Arena Theater, the Barangay Writers Guild. Ang mga nabanggit na samahan ay naglalayong magtaguyod, magbigay suporta at magtataguyod ng iba't ibang anyo ng sining, lalo na sa larangan ng panitikan. Batas Militar. Noong Setyembre 21, 1972 ay idiniklara ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Batas Militar, bunga ng malawakang protesta ng mga kabataan noong panahon ng isinauling kalayaan. Ito ay nagpasimula ng pagpapakilala ng Pangulo na tanguhin ng kanyang pamahalaan na ang pagkamit ng kaunlaran ng bansa ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bagong lipunan. Nilinlang sa isipan ng mga mamamayan ang konsepto ng pakikibahagi sa ikapagtatamo ng pambansang adhikain, isang bansa, isang diwa. Ang panahon ng Batas Militar ay naging madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, kung saan ang paglabag sa karapatang pantao at kawalan ng malayang pagpapahayag ay naging malaganap. Ang Batas Militar ay nagtagal hanggang sa pagpapatalsik kay Marcos noong 1986 sa pamamagitan ng People Power Revolution. Ang Bagong Lipunan, 1972 to 1986. Bagamat at maraming kantahang nalahala sa panahong nauukol sa pagtaguyod ng mga layunin ng bagong lipunan, may mga lathain ding naglalarawan ng tunay na nadarama ng marami sa mga Pilipino ng panahong iyon. Sa aspeto ng ekonomiya, nagtagumpay si Marcos sa ilalim ng bagong lipunan, sa ilalim ng unang bahagi nito. Ngunit habang tumatagal, palihim na nailathala ang mga akdang nagpapahiwatig
ng paghihimagsik na damdaming namayani at pagtutol sa nadaramang pagsupil sa ilang karapatang pangtao, katulad ng kalayaan sa pagpapahayag at pamamahayag. Rebolusyon sa EDSA. Mula Pebrero 22 hanggang Pebrero 26, 1986, ito nagtagal dahil dito nagwakas ang bagong lipunan. Muling nanumbalik ang ganap na kalayaan ng mga mamamayang Pilipino. Ang pangunahing layunin ng rebolusyon ay ang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos at ang pagsilay ng demokrasya sa bansa. Ito ay isang halimbawa ng mapayapang pagbabago kung saan ang lakas ng bayan ay lumabas sa paraang di bagay sa dahas. Itinuring itong isang inspirasyon para sa iba't ibang kilusan para sa demokrasya sa buong mundo. Alam niyo ba na nabubuhay tayo sa makabagong panahon na pinaghaharian ng agaham at teknolohiya? Narito tayo sa dekada ng elektriko na nagsisilbing daan patungo sa ganap na pagbabago ng ating mga pagpapahalaga sa loobin, kaisipan at paniniwala. Malayo na ang narating ng media na siyang pinakamabisang landuyan ng panitikang pasulat at pasalita. Kasama rin rito ang mga pahayagan, magasin, telebisyon, radyo at pelikula. At hindi na rin lamang wikang pampanitikan ang ginagamit ng mga manunulat, kundi pati na rin ang antas balbal at lalawiganin. Sa pangkalahatan, ang pagsulpot ng agham at teknolohiya sa ating buhay ay nagbukas ng mas maraming oportunidad, ngunit may kasamang mga hamon sa aspeto ng seguridad, privacy at social impact. Ito ay nagbubukas ng pinto sa mas maraming pagbabago at pag-unlad sa hinaharap. Kasalukuyang panahon. Isa rito sa makulay na kabanata ng panitikang Pilipino. Dahil na rin ito sa unti-unting pagkakamulat ng mga Pilipino sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Mabilis lumawak ang sakop sa saklaw ng ating panitikan. Maraming manunulat ang nagtangkang magsulat sa ating sariling wika. Dahil sa maraming pagbabago ang naganap, nagkaroon ng mayamang mapagkukunan ng paksa ang mga manunulat. At ang karaniwan nilang layunin dito ay ang pagbabago, paghihikayat at pagpapaunlad sa iba't ibang larangan ng buhay Pilipino. Sa panahong ito, hindi lamang sa paggamit ng wika nagiging malaya ang mga Pilipino, pati na rin sa paksa at estilo. Namalakas sa panahong ito ang mga katang nanunulugsa, pampuri at nanghihikayat. Kasalungat naman sa panahon ng batas militar, walang gaanong sensurang ginagawa at malayang niipahayag ang mga damdamin ng mga manunulat. Buhay pa rin ang mga katutubong salawikain, bagamat makabago na ang paksa at aliw-iw nito. Patuloy na namayani ang tula, sanaysay, nobela, maikling kwento at pelikula. Bahagyang nanlamig ang dula, ngunit muling sumigla ito sa pamamagitan ng mga dulang itinanghal sa telebisyon. Anupat sa kabila ng modernisasyon ng buhay, nananatili pa ring mahalagang sangkap ng kulturang Pilipino ang panitikan. Sa pangkalahatan, ang panitikan ay isang buhay na saksi ng kultura ng Pilipino. Ito ay naging tulad na nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan sa pag-usbong at pag-unlad ng sining at kultura sa Pilipinas. At yun lamang po, maraming salamat.